Okay mga kapatid, welcome sa ating pag-aaral. Ngayon, sisisid tayo sa isa sa pinakamabigat at pinakamahalagang gabi sa buong kasaysayan. Ito yung huling hapunan, ayon sa salaysay ni Juan sa Kabanata 13. Dito, sa mga huling sandali bago ang kanyang paghihirap, ipapakita ni Kristo kung sino talaga siya sa paraang hinding-hindi natin malilimutan. Tara, alamin natin ang lalim nito. Para mas maintindihan natin ang lahat ng mangyayari, magsimula muna tayo sa isang tanong. Para sa'yo, ano ba talaga ang itsura ng tunay na otoridad? Kasi yung sagot na ibibigay ng kabanatang ito, baka baguhin ito ang buong pananaw natin. So, paano nagsimula ang gabi? Hindi sa isang mahabang sermon, hindi sa isang lecture. Nagsimula ito sa isang napakagapangyaring kilos. Masasaksihan natin ngayon ang isang talinghaga na hindi binigkas kundi isinabuhay, ang Panginoon na nagiging isang lingkod. Bakit? Bakit niya ginawa ang susunod niyang gagawin? Well, yung sagot nandito mismo sa unang talata. Ito yung pundasyon ng lahat. Pag-ibig. Isang pag-ibig na kompleto, walang katulad at hindi sumusuko hanggang sa dulo. Ito mga kapatid, yung lente na dapat nating gamitin para tingnan ang lahat ng mangyayari sa gabing ito. Tingnan niyo yung detalye, ang bawat galaw niya. Hindi ito basta-basta, ito ay sinadya. Alam nyo, noong panahon nila, ang paghuhugas ng paa, trabaho yan ng pinakamababang alipin sa isang tahanan. Pero heto, ang Panginoon ng sangsinukop, ang guro, siya mismo ang gumagawa nito. Step by step, buong pagpapakumbaba. At syempre, sinong unang magre-react? Si Simon Pedro, na parang representasyon natin lahat, di ba? Gulat na gulat, hindi niya kayang iproseso. Para sa kanya, baliktad to. Panginoon, ikaw, huhugasan ng paa ko? Hindi pwede! Never! Ganun yung pagtutul niya. At dito, biglang binago ni Jesus ang buong konteksto. Ang sagot niya, sobrang bigat, hindi na lang to isang aral tungkol sa humility, naging isang spiritual necessity na ito. Para bang sinasabi niya, Pedro, itong paghuhugas na to ay simbolo ng paglilinis na ako lang ang makapagbibigay. At kung hindi mo to tatanggapin, hindi ka pwedeng maging kabahagi ko. Dito natin makikita yung henyo at yung radical na mensahe ni Jesus. Habang ang nakikita ng mga alagad ay isang alipin na nakaluhod sa maruruming paa nila, ang katotohanan ay yung Panginoon at guro nila ang gumagawa noon. Binabaligtad niya ang buong konsepto ng mundo tungkol sa kapangyarihan at kadakilaan. Okay, so tapos na sa mapagkumbabaang kilos. Ngayon, lumilipat naman tayo sa kanyang mga salita. Mga salitang maghahayag ng kanyang pagka-Diyos at soberaniya. Sa ikalawang parteng ito, makikita natin na kahit may parating na kataksilan, si Jesus pa rin ang may hawak ng kontrol sa lahat. Alam nyo, sa pagsipi niya ng isang talata mula sa mga awit, pinapakita ni Jesus na itong madilim na pangyayari na magaganap, itong pagtataksil, hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang kabiguan sa plano niya. Sa katunayan, bahagi ito ng kanyang soberanong plano na matagal nang nakasulat at ngayon ay kanyang tutuparin. At eto na, eto yung pinakapuso, yung theological na sentro ng buong kabanata. Yung mga salitang ako ang ako nga, sa Griego, ego eimi. Eto mga kapatid, ang mismong pangalan ng Diyos, ang YHWH, na ipinahayag niya kay Moises sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Grabe yung claim niya dito. Parang sinasabi niya, kapag nangyari na yung pinakamasakit na betrayal at nakita niyo akong parang talunan sa krus, sa mismong sandaling yon, doon niyo kailangang maniwala na ako ang soberenong Diyos na may ganap na kontrol sa lahat. At pagkatapos ng napakatinding pahayag na yon, bigla niyang binitawan to. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Pwedeng marinig yung katahimikan sa kwarto, yung gulat, yung pagtataka. Nagtinginan sila sa isa't isa nagtatanong, sino kaya sa atin? Sa kultura nila, ang pag-abot ng tinapay ay isang kilos ng paggalang at pagkakaibigan. Pero dito, ginamit ito ni Jesus bilang hudyat ng paghahayag. Isang tahimik na sandali, isang personal na sandali. At sa pagtanggap ni Judas ng tinapay mula sa kamay ni Jesus, naging pinal na ang kanyang madilim na desisyon. Silyado na. Isinara ni Juan ang eksenang ito sa isang maikli pero napakabigat na pangungusap. At noon ay gabi. Hindi lang yan simpleng timestamp. Sinasalamin nito yung pagpasok ng espiritual na kadiliman. Umalis na ang liwanag ng sanlibutan mula sa kanilang piling at nagsimula na ang pinakamadilim na oras sa kasaysayan ng kaligtasan. Pero alam nyo,
Kahit umalis ang kadiliman sa katawanan ni Judas, hindi kawalan ng pag-asang naiwan sa silid. Sa halip, dito ipinakilala ni Jesus ang isang bagong tipan, isang bagong liwanag, na siyang magiging pamantayan para sa lahat ng kanyang tagasunod. So bakit ito tinawag na bago? Ang utos na magmahal, matagal na nandyan yan sa lumang tipan. Ang bago dito, yung sukatan, yung standard, kung paanong inibig kayo. So yung standard ngayon, yung kanyang sakripisyo, yung paghuhugas niya ng paa, yung pag-aalay niya ng sarili. Yun yung bagong klase ng pag-ibig na hinihingi niya. At ito pa yung mahalagang punto. Itong pag-ibig na to ang magiging ID nila, ang pagkakakilanlan nila bilang mga alagad. Hindi yung kanilang doktrina, hindi yung kanilang mga pagritual, kundi yung kanilang pag-ibigan sa isa't isa. Ito ang dapat maging pangunahing testimonya nila sa mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, andyan pa rin si Pedro. Puno ng sigasig, puno ng pagmamahal. Taos-puso yung pangako niya, Lord, ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Pero alam ni Jesus yung katotohanan na hindi pa alam ni Pedro tungkol sa sarili niya, yung kahinaan ng kanyang laman. Isang malungkot na paalala na kahit ang pinakamatapang na puso pwedeng bumagsak dahil sa takot. Mahalagang i-distinguish natin yung dalawang pagkakamali. Yung kay Judas, galing sa kasamaan at pagkalkula. Yung kay Pedro naman, galing sa kahinaan at takot pero may pagmamahal pa rin siya sa Panginoon. Magkaiba yung pinagmulan ng kanilang pagkakasala at dahil doon, magiging magkaiba rin ang kanilang kahihinatnan. Kaya dito tayo magtatapos. May dala tayong isang mabigat na hamon. Itinakda ni Jesus ang pag-ibig bilang nag-iisang pinakamalinaw na pagkakakilanlan ng kanyang mga alagad. So, ang tanong para sa atin ngayon ay ito. Kung titingnan ng mundo ang buhay natin, ang simbahan natin, ang mga kilos natin, yung pag-ibig ba na tulad ng kay Kristo ang malinaw nilang nakikita? Yan ang tanong na iniiwan sa atin ang John chapter 13